Hello, good morning po sa lahat. Welcome to my Money Talk. Ngayon pong episode na ito, pag-uusapan natin ang 4 financial challenges ng ating future. Meron pong 4 at iisa-isahin ko po ito, okay? Ang isa po dito at nauuna is uncertain labor market. Ano po ba yung tinatawag na uncertain labor market o yung automation? Dahil sa sobrang makabago na po ng mga teknolohiya ngayon, lahat po ay naging latest na. Nariyan na po ang mga robot at ang mga pag bumibili po, may mga robot na po na naimbento upang gumawa ng ating mga dapat trabahuhin. Kaya dito po nawawalan na po ng trabaho ang mga ibang Pilipino, ang iba sa atin. At kapag bumibili tayo sa supermarket, nagbabayad po tayo sa dito po kasi sa Italy, nakagbabayad na po tayo ng kanya-kanya doon sa machine. Hindi lahat ng supermarket is merong tao na pwede kang magbayad o cashier. At meron din pong subway train station o yung Metro C dito sa amin na kung saan wala na po itong driver. So, pwede po kayong sumakay doon na wala na siyang driver. Pwede na po kayong makarating sa pupuntahan ninyo na wala po itong driver. So, meron na rin pong mga robot na naglilinis ng bahay. At merong kiosk 2 kung kakain kayo sa McDonald's, yung mga kiosk, doon po kayo umu-order. Kapag magbibili sa mga supermarket, wala na ring bagger. Ikaw na yung mismong maglalagay sa plastic ng iyong mga pinamili. So, sa pamamagitan po ng automation, nawawalan po ng trabaho ang mga Pilipino. So, yun po is isa sa challenges sa atin. At ang pangalawa po is low savings and high debt. So yan, marami po sa atin ang wala pong ipon sa kanilang pagtanda, lalo na sa retirement. Yung mga OFW po na nagtatrabaho, pinapadala po ang mga pera nila sa Pilipinas at binibigay lahat ng pangangailangan ng pamilya. Lahat ng hingin binibigay, nakakalimutan po ng karamihan na mag-ipon para sa kanilang mga sarili, para sa kanilang retirement. Kaya malaki po ang porsyento ng mga Pilipino na nagtatrabaho pa rin kahit sila ay matanda na, sapagkat hindi nila napaghandaan ang kanilang retirement. Kaya naman po, kung umabot ang iba ng age 65, nagtatrabaho pa rin po dahil nakakalimutan nila ang pag-iipon sa kanilang retirement. At meron naman po mga iba na inaasahan nila yung mga inihulog nila sa SS, sa GSIS, sa pag-ibig. Ito po yung kanilang gagamitin sa pagtanda or yung PhilHealth. Pero hindi po nila alam na hindi ito sapat at hindi nito kayang isustain ang pagtanda natin. Tatandaan po natin na kapag tayo po ay matanda na, mahal po ang bilihin. Kapag tayo ay matanda na, mahal ang mga pagkain ng taong may sakit. Kung napapansin nyo, kapag ang isang tao ay tumatanda na, maraming bawal at ang mga pagkain nito ay napakamahal ng presyo. So, dapat i-consider po natin ang mga ganitong bagay na habang tayo ay productive pa at nagtatrabaho, tayo ay matutong mag-ipon, mag-invest, nang sa ganun meron po tayong aasahan sa ating future. So yung pangatlong financial challenges po natin ay high cost of education. Ayan, tumataas po ang pagpapaaral o ang matrikula ng ating mga estudyante, ng ating mga anak. Ito po yung isang bagay na dapat pinaghahandaan ng isang magulang kung siya ay may anak. Dapat bago pa lang mag-college ang bata, ito ay napaghandaan muna habang siya ay maliit pa. Sapagkat tumataas po ang bayad, ang pagpapaaral sa bata, yung mga gastusin, yung tuition niya. Kinakailangan po ito ay pinaghahandaan ng maaga dahil hindi naman po ito isang uri ng emergency fund. Ito po ay pinag-iipunan habang hindi pa dumarating yung college ng bata o ng inyong anak. So, ang number 4 po is increasing cost of living. Ayan, nagmamahal po ang mga bilihin dahil ng inflation. Kung napapansin niyo po, mas mabilis tumaas ang presyo ng mga bilihin kumpara sa ating mga sahod. Yung sahod po ba niyo tumaas na o ganun pa rin? Kasi ako po hindi pa sumataas yung sahod ko, pero nagmahal yung mga bilihin. At masasabi ko na ang sahod hindi siya tumataas.
ako mismo yung makakapagsabi na yun pa rin yung sahod ko. So, mas mabilis tumaas yung inflation. So, kung hindi mo talaga paghahandaan ng pag-iipon, tatalunin talaga ng inflation yung ating pera. So, nagiging mas mahal ang value ng mga binibili natin kumpara doon sa value ng ating pera. So, yun naman po, meron pong solusyon ng apat na yan. Kailangan po natin, una, magtrabaho tayo, make money. Pangalawa, save money. So mag-ipon po tayo, sikapin po natin na tayo ay mag-ipon. Kung maliit po yung income natin, iwasan natin ang bumili ng mga bagay na hindi importante. Bawasan natin yung pagkain sa labas kung hindi naman po, kung kulang po yung budget natin, magluto na lang tayo sa bahay. Ano po? At ang pangatlo, accumulate money. O so magparami ka ng pera. So ano ba yon? Yung kumuha ka ng mga ibang side hustles. Sa iyong maximize your spare time sa pamamagitan ng mag-online selling ka kung gusto mo. Kung may oras ka pa, magtrabaho ka online. Kung meron kang skills, pwede mo siyang gamitin na kumita ka ng pera. Ito nga pong katulad nung sa akin na ako'y naging financial educator ng IMG, ito po ay ginagawa ko lang sa aking free time. Kumbaga side hustle ko lang po ito, may sadyang trabaho po talaga ako dito at maganda naman po yung nangyari dahil kumikita po ako dito. And so yung pang-apat po is protect your money. So yung ibig sabihin po ng protect your money, dapat po ang ating pera ay may protection. Kumbaga kumuha po tayo ng insurance o ng healthcare upang yung ating inipon hindi natin magalaw kung tayo ay magkasakit at kung tayo ay mamatay, meron po tayong iiwanan na cash sa ating pamilya. So yun po yung dapat nating gawin at tandaan, alamin natin kung paano magtrabaho ang pera at kung paano tayo kumita ng pera para kailangan ang sagot talaga po dito is investment. Mag-invest po kayo upang malabanan yung inflation dahil tanggapin mo noon natin o hindi, tumataas po talaga ang presyo ng lahat at kung hindi po tayo magiging matalino, tayo po ay magiging kawawa sa ating pagtanda dahil wala po tayong naipon. O kung may ipon man po tayo, maliit po ang value nito pagdating ng araw kung kailan natin to gagamitin. Kung hindi tayo nakapag-invest sa isang investment vehicle o platform na magbibigay sa iyo ng magandang interest. So narito po ako, isang member ng IMG, financial broker po ako. Pwede po akong makatulong sa inyo. Meron po kami ini-offer na Kaiser 3-in-1. Ito po ay pinagsama-samang healthcare, insurance at investments sa mutual funds. So pwede po kayong mag-PM sa akin kung interesado po kayo. Ito po yung unang dapat na meron kayo. At kung gusto niyo po mag-invest sa mutual funds, pwede po kayong mag-member sa akin sa IMG. At ito po ay initial niyo po is 1,000 pesos. Pwede kayong mag-top up for as low as 20 pesos. At meron din pong fidelity. At marami po itong benefits. Pwede rin kayong maging financial broker at kumita kung ito i-share nyo sa iba yung kagandahan ng ini-offer namin na financial education. At dito po kayo ay kikita at ito po yung magiging source of cash flow ninyo. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please share po at follow me on my Facebook. Follow me on my page and subscribe to my YouTube channel, Miss Ivy Financial TV. Thank you everyone and God bless you all.